Sa marami nating video, marami ding nagtatanong, paano nga ba daw mag-umpisa sa ganitong klaseng pag-aalaga ng mga inahing baboy? Magkano nga ba daw ang naging puhunan namin dito? Dito sa video natin ay i-share ko sa inyo yung maaari nating gawing pamamaraan at yung puhunan sa pag-aalaga ng ganitong klaseng baboy. Dito kasi sa amin, hindi namin masyadong naramdaman yung malaking puhunan nung nag-umpisa kami dahil ang pinakaugat ng lahat ng mga inalagaan naming baboy dito ay mula lamang sa isang inahin hanggang sa nagkaroon kami ng barako. Yung barakong baboy namin ay nakakasampa ng mga inahing baboy ng mga kapitbahay namin. Doon naman sa mga anak nung kanilang mga inahing baboy ay nagkakaroon kami ng parte na isa. At yung isang biik na yon, usually kinukuha namin ay babae at ginagawa naming inahin. Kaya't meron tayo ditong halo-halo ding mga inahin na galing din sa iba-ibang klaseng breed. Kaya't ang mga alaga namin ay matatawag nating chapsuy. No, halo-halo na yung mga breed nila, mga puting breed, tapos meron din sila mga blood ng native. Kung kaya't mapapansin ninyo kapag nanganak yung mga inahing baboy namin, merong mga nanganak dito ng kulay black at meron ding mga halo-halo ang kulay. Dahil nga rin sa halo-halo na rin yung lahi ng kanilang mga inahin. Kung magbabase tayo doon sa pag-uumpisa or bibili ka pa lamang ng 5 pirasong biik na katulad nito, ang mga biik ay nakakahalaga usually ng 2,500 ang bawat isa. Depende rin sa area. Sa naman, merong mga nagbebenta ng mas mababa pa. Lalo na sa ganitong breed ng baboy na cross na o halo-halo na yung lahi. So sa 5 inahing baboy ay kailangan mo na agad sa pambili pa lamang ng 12,500 kung ikaw ay mag-uumpisa na agad sa 5 piraso. Pero actually may option ka naman kung nais mo na dahan-dahan lang din naman ay pupwede ka rin na mag-umpisa muna sa isang inahin at yung mga anak nun ay doon mo pipiliin yung another na mga inahin na gagawin mo na naman. So pagdating sa pagpapalaki naman ng mga baboy, mula biik ang aming binibigay ay pinapakain muna namin ito ng feeds. Usually ang ginagawa namin ay sa unang mga biik namin ay pinapakain muna namin ito ng isang sako na starter feeds. Yun muna ang binibili namin hanggang sa maubos yun. Yung isang sako ng starter feeds ay nagkakahalaga yun ng 1,900 pesos usual dito sa lugar namin. At yun naman ay dinagdagan din natin ng feed supplement na nagkakahalaga ng 80 pesos, King's Vita Plus Animal Feed Supplement para naman dagdag sa nutrients na kailangan ng mga alaga. Yung isang pakete ng King's Vita Plus, hinalo namin yon sa isang sako na feeds. Pagkaubos naman ng isang sako na starter feeds ay grower feeds na naman ang aming binibigay sa mga alaga naming baboy. Itong aming paraan, ito ay sarili lamang namin, hindi namin nasusunod actually yung talagang kailangan sa bawat isang biik. Dahil nga itong mga alaga naman natin ay medyo may pagka-native na rin dahil nga sila ay cross na or sila ay mga chapsuy na baboy. So sa amin, tinatansya lang namin or pinapaubos lamang namin yung isang sakong starter feeds tapos sumunod naman ay grower feeds na yung binibigay namin. Yung halaga naman ng per sako ng grower feeds ay usually nasa 1,800 pesos. So yun ay pinapaubos lamang din natin yung isang sako na purely grower feeds din yung kinakain ng mga baboy natin. Sa sumunod na bili naman, doon ay naghahalo na rin tayo ng iba pang mga pangdagdag doon sa ating grower feeds. Ang ginagawa namin, bumibili kami ng isang sakong grower feeds, isang sakong darak, isang sakong mais na yellow corn, tapos yun na may pinaghalo-halo namin. Tapos hinahaluan namin yun ng 3 pakete ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. At kapag naman yun ay nahalo na, isinasako namin muli yun. Pagkatapos naman ay nangunguha na kami ng mga kamote, kangkong, kasaba, gabi, or pwede rin madre de agua, azola, or yung iba pang mga pagkain ng mga alaga natin na ating nakukuha na sa paligid. Yun naman ay inahalo lamang namin doon sa mga pagkain na lang ng mga baboy namin na mga natural. Dito sa amin, dahil nga ang mga inahing baboy natin ay matagal natin silang alagaan, na tuloy-tuloy natin silang alagaan dahil sila ay pinapaanak natin, mga pang-breed. So kailangan talaga dito sa amin ay masanay yung mga alaga namin na kumain ng mga natural na pagkain na available na sa paligid namin. Dahil ngayon talagang napakalaki din naman talaga ang gastos kapag purong feeds ng tuloy-tuloy ang pinapakain natin sa kanila. Although may pagkakaiba rin na pure feeds ang pinapakain natin compared dun sa mga kumakain ng natural. Pero kailangan talaga namin gawin ito upang masustain namin yung pangailangan o pagkain ng mga alaga namin ng tuloy-tuloy. Hanggang sa kapag sila ay malaki na, kapag marami na rin yung mga natural na pagkain sa paligid namin ay purong mga natural na pagkain na rin yung binibigay namin sa kanila. Maliban na lang kapag nagbubuntis na, doon naman ay bumabalik na naman kami sa pagbibigay noong mga feeds. Pero starter feeds na naman yung aming hinahalo doon sa mais, dara, tapos yun ay hinahaluan na naman natin ng mga kangkong, madre de agua, at yung mga nabanggit natin kanina yung mga nilulutong gabi, kasaba, at marami pang mga available na mga pagkain na nakukuha natin sa paligid. So dito sa pag-alaga ng mga inahing baboy, lalong-lalo na dito sa 5 inahing baboy, ay sa umpisa pa lamang ay gumagastos na tayo ng nasa 20,000 pesos. At yun ay tuloy-tuloy pa rin ang gastos natin depende sa available na resources na meron na dito sa lugar natin. Actually dito naman sa pag-alaga ng mga inahing baboy ng mga magulang ko dun sa mga nauna nilang alaga ay hindi magastos. Dahil ang kanilang paraan naman ay hindi na sila gumagamit ng feeds. Purong mga natural na pagkain na hinaluan nila ng darak, lalo na kapag nagpagiling ng palay ay meron naman kaming nakukuhang darak. So yun yung kanilang hinahalo ng mga pagkain at may mga tanim-tanim na mais. So yun naman ay sinasama dun sa pagkain ng mga inahing baboy nila. Kung saan wala silang magastos na malaki. Pero sa katawan ng mga baboy ay hindi nga lang ganun kalaki. At ang maganda naman doon, ang mga inahing baboy na yon habang sila'y malaki na ay talagang sanay na sanay at malakas kumain noong mga natural na pagkain at di talaga pahirapan sa pagpapakain. Ang ginagawa na lamang
lang ay talagang tiyagaan din sa pagtatanim dahil medyo matagal din ang harvest. Kaya nagtatanim ng maraming mga saging, no, yung mga madre de agua, kasaba, kamote, kangkong, gabi at marami pang iba na maaring ikatanim dito sa area namin. Yun din ang aming tinitingnan dito, yung resources na meron sa lugar namin bago din kami nag-umpisa sa pag-aalaga nito mga baboy. Kaya ang mga alaga naming baboy dahil ngayon meron naman tayong space na pwedeng pakawalan sila, so naka-free range sa mga alaga naming baboy. At pagdating naman sa panahon ng panganak ng mga inahing baboy, binibigyan naman ng mga lactating feeds yung mga inahing baboy kapag malapit na mga anak, at yung mga lactating feeds na yun, hinaluan din namin yun ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, yun yung aming laging kasangga pagdating doon sa mga pagkain ng mga alaga namin, maging sa mga natural na pagkain, hinahaluan natin itong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. At yung mga anak naman nila, yun ay kapag nag-uumpisa na rin kumain, yun ay binibilhan naman natin ng mga booster na mga feeds para sa mga biik naman. Yung pang-umpisa na nasa 20k na nabanggit natin kanina, yun ay para doon sa 5 inahing baboy na, no, lalo na pag sa umpisa pa lamang. At yun ay madadagdagan pa rin na habang lumalaki ang mga alaga natin, ay kailangan pa rin natin bumili ng feeds at mas mabilis pa silang kumain. Kaya't posibleng mas times 2, times 3 o mas malaki pa yung maaari nating gastusin. So nakadepende pa rin yun sa mga resources na meron sa lugar natin or doon sa paraan na pag-aalaga natin. Pero may option din tayo, no? Pwede tayong tuloy-tuloy na gumagastos, lalo na kung naka-pure feeds tayo palagi or bumibili din ng feeds sa hinaluan natin ng kahit na ibang mga pagkain, ay gumagastos pa rin tayo. Pero dito sa pag-aalaga ng baboy, may option din dito. Alam naman natin, noong unang panahon, ang pag-aalaga ng baboy ay merong mga nag-aalaga ng baboy na kahit wala namang feeds, di pa uso yung mga feeds, ay napakaganda pa rin yung mga baboy nila, lalo na sa mga native na mga baboy na napupwede naman natin pakainin ng mga natural na pagkain. Medyo matagal nga lang talagang lumaki, pero ang ganda naman nun kasi wala tayong gastos din na malaki. No, matagal lumaki pero natatyaga natin, natitiis natin, no, na habang tumatagal ay napaparami natin. No, kailangan nga lang natin talaga mag-invest dito ng panahon, ng oras. Kung talagang kapos talaga sa pangpuhunan na nais natin mag-alaga ng baboy, ay meron naman talaga tayong pupwedeng paraan, no, lalo na sa mga native na mga baboy. Nang kahit papaano sa panahon ng pangangailangan ay meron tayong nahuhugot para sa ating mga panggastos. Kung halimbawa may mga nag-aaral tayong mga anak o meron tayong pandagdag doon sa tuition nila or mga pambaon at iba pang mga pangangailangan, ay nakukuha natin doon sa mga alaga nating baboy. At kapag napaparami natin yon at nagkaroon tayo ng magandang sistema, meron tayong tinatanim kung mga native man yan, no, meron tayong naitatanim na ng mga pagkain sa kanila, libre nating nabibigyan sila. No, depende rin ito sa resources natin, kung meron tayong space na pagtatamnan. So malay natin, mas napaparami pa natin ng lalong dumami yung mga alaga natin, ay pupwede rin natin ito maging mas magandang pagkakakitaan or magiging negosyo na rin natin sa ating mga bukid.